Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, isang karangalan na samahan ninyo ako sa isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig dito lamang sa inyong paboritong channel. Madalas nating naririnig na ang pagsasawalang kibo ay isang uri ng kabutihan para mapanatili ang kapayapaan. Ngunit paano kung ang kapayapaan na yon ay nakatayo sa pundasyon ng iyong wasak na pagkatao? Hanggang kailan mo kayang manahimik para sa pamilyang pinapangarap mo? Kumukulo na ang sinigang na baboy sa palayok. Ang amoy ng sampalok na humahalo sa singaw ng nilagang karne at gulay ay dapat sana'y nagbibigay ng pakiramdam ng isang masayang tahanan. Para kay Liwayway, ito ang amoy ng pag-asa, isang panibagong pag-asang sana sa araw na ito ay tama na ang timpla para sa kanyang biyenan. Dahan-dahan niyang hinipan ng sandok bago ito tikman. Sakto ang asim, malambot na ang baboy. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Baka sakaling magustuhan na ito ni Mama Puri. Mula sa kanyang likuran, isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan ng kusina. Amoy probinsya pa rin, wika ni Puri. Hindi man lang tumitingin sa niluluto ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa makintab na screen ng kanyang cellphone habang dahan-dahan siyang umupo sa hapagkainan. Kahit anong gawin mo, Liwayway, hindi mo talaga makuha ang timplang pang Maynila. Agad na naglaho ang munting ngiti ni Liwayway. Napalitan ito ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at pilit ng ngumiti bago humarap sa biyenan. Magandang umaga po, Mama. Pinatikim ko na po. Sakto lang naman po sa panlasa. Sa panlasa mo, mabilis na sagot ni Puri na tila isang langaw na kailangan niyang iwaksi. Iba ang panlasa mo sa amin. Hindi na sumagot si Liwayway. Sanay na siya. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama sa iisang bubong, wala ni isang luto niya ang nakapasa sa panlasa ni Puri. Laging may kulang, laging may sobra, laging may mali. Itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa paghahanda ng mesa. Habang naglalabas ng mga plato, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Iniluwan nito si Kisap, ang kanyang hipag, na suot-suot ang bagong bestidang kakabili lang niya noong 1 linggo. Ang bestidang yon ay inipon niya mula sa sobrang pera sa badyet, isang munting regalo para sa kanyang sarili na hindi pa man niya naisusuot. Kisap! Mahinang tawag ni Liwayway. Sinisikap na huwag maging tunog akusa. Iyan ba yung bestida ko? Huminto si Kisap sa harap ng salamin sa sala. Inikot ang kanyang katawan at hinagod ang tela ng damit. Oo. Bagay ba, ate? Ganda ng taste mo, ha? Mahihiram ko muna. May lakad kami ng mga friends ko. Hindi man lang siya lumingon kay Liwayway. Hindi ka man lang nagpaalam. Halos pabulong na, sabi ni Liwayway. Doon lang siya hinarap ni Kisap na may nakataas na kilay. Damit lang, ate. Bakit aalis ka ba? Hindi naman, di ba? Sa bahay ka lang naman maghapon. Mas mapapakinabangan kung isusuot ko. Bago pa man makasagot si Liwayway, sumabat na si Puri mula sa kusina. Hayaan mo na ang kapatid ng asawa mo, Liwayway. Para bestida lang, ang damot mo. Pamilya naman tayo dito. Napayuko na lang si Liwayway. Muli, naramdaman niya ang pagiging dayo sa sarili niyang pamamahay. Ang pera niya, ang gamit niya, ay tila pag-aari ng lahat, maliban sa kanya. Dumating si Hangin mula sa trabaho ng hapong yon na pagod. Sinalubong siya ni Liwayway ng isang yakap, umaasang makahanap ng kahit kaunting kanlungan sa mga bisig nito. Ngunit tila manhid ang kanyang asawa sa bigat na kanyang dinadala. Pagod ako, Liway, sabi nito habang tinatanggal ang sapatos. Sinubukan ni Liwayway na mag-open up. Hangin, si Kisap kasi. Kinuha na naman yung damit ko nang hindi nagpapaalam. Si Mama naman. Pinutol siya agad ni Hangin. Tumingin ito sa kanya na may pagsusumamo sa mga mata.
Liway, please. Pagpasensyahan mo na lang sila. Alam mo naman ang ugali nila. Para na lang sa kapayapaan ng bahay, hayaan mo na lang. Magtitiis ka na lang muna, ha? Ang salitang magtiis ay parang punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Ilang taon na ba niyang naririnig yan? Ang pagtitiis niya ang pundasyon ng kapayapaan sa bahay na ito. Tumango na lamang siya at kinuha ang bag ng asawa habang ang mga salitang gusto niyang sabihin ay muling nalunok at naging laason sa kanyang kalooban. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Ang nakababatang kapatid ni Liwayway, si Sinag, ay dumalaw mula sa probinsya. Dala-dala ang isang bayong na puno ng kanilang mga paboritong kakanin at prutas. Ate! Masayang bati ni Sinag at ang yakap nito ay tila nagbigay ng panandaliang lunas sa nangangalay ng puso ni Liwayway. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naging totoo ang kanyang ngiti. Ngunit ang liwanag na dala ni Sinag ay agad na nilambungan ng madilim na aura ni Puri at Kisap. Mula sa sala, kitang-kita ni Liwayway ang pag-irap ni Kisap at ang pagsimangot ni Puri nang makita ang mga daladala ng kanyang kapatid. Nag-abala ka pa. Walang ganang sabi ni Puri. Naku, tita, paborito po kasi ito ni Ate Liway. Magalang na sagot ni Sinag na hindi napapansin ang tensyon sa hangin. Kumuha siya ng isang supot ng paborito nilang puto seko. Ate Kisap, tikman mo. Masarap to. Paborito namin ni ate. Inilahad ni Sinag ang supot kay Kisap. Tiningnan ito ni Kisap mula ulo hanggang paa na para bang isang nakakadiring bagay ang iniaalok sa kanya. Sa harap nilang lahat, tumawa si Kisap ng may pang-uuyam. Pagkaing probinsya? Sino namang kakain yan? Ang mga salitang binitiwan ni Kisap ay parang yelong tumusok sa mainit na pag-asang daladala ni Sinag. Nakita ni Liwayway kung paano naglaho ang ningning sa mga mata ng kanyang kapatid. Ang nangiti nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng halatang pagkapahiya. Dahan-dahang ibinaba ni Sinag ang kanyang kamay na nag-aalok ng puto seko at akmang ililigpit na sana ito pabalik sa bayong. Ay, pasensya na, mahinang sabi ni Sinag. Pilit pa ring pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Akala ko lang. Akala mo magugustuhan namin yung mga pagkain nyo? Putol ni Kisap na tila hindi pa nasiyahan sa sakit na naidulot niya. Nag-cruise siya ng mga braso at tiningnan si Sinag na may pagmamaliit. Please lang ha, hindi kami sanay sa ganyan. Baka kung ano pang bakterya ang makuha namin. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Humakbang siya papalapit sen hinawakan ng braso ng kapatid. Kisap, tama na yan. Ngunit hindi si Liwayway ang pinansin ni Kisap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Sinag na ngayon ay nakayuko na lang. Doon, tila may nagbago sa loob ni Sinag. Itinaas niya ang kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagkapahiya, kundi isang tahimik na tapang. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mong maging ganyan, sabi niya sa mahinahon ngunit matatag na boses. Ang ate ko, wala siyang ginawa kundi ang pagsilbihan kayo. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa pamilyang ito. Hindi niyo ba nakikita? Konting respeto naman sana. Ang pagtatanggol na yon, ang nagsilbing gasolina sa apoy ng kayabangan ni Kisap. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Sino ang taga-probinsyang ito para pagsabihan siya sa sarili niyang pamamahay? Aba, sumasagot ka na? Sigaw ni Kisap. Sino ka para turuan ako ng leksyon tungkol sa respeto? Baka nakakalimutan mo, bisita ka lang dito. Pak! Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis pa sa isang kisap mata. Dumapo ang palad ni Kisap sa pisngi ni Sinag. Napatigil ang mundo para kay Liwayway. Nakita niya sa slow motion kung paano tumagilid ang ulo ng kanyang kapatid. Kung paano unti-unting namuo ang isang pulang marka sa maputing balat nito.
kung paano nagsimulang mamasa ang mga mata ni Sinag, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat at kahihiyan. May umugong sa tenga ni Liwayway. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ng paglunok ng masasakit na salita, ng pagpikit mata sa mga pambabastos, lahat ng iyon ay sumabog sa isang iglap. Ang katahimikan na pinilit niyang ingatan sa loob ng 5 taon ay nabasag. At mula sa mga piraso nito ay lumabas ang isang halimaw ng galit na hindi niya alam na nananahan sa loob niya. Nanginginig ang boses niya habang nilalapitan ng kapatid at hinahaplos ang namumulang pisngi nito. Sa wakas ay lumabas si Puri mula sa kanyang kwarto na naalarma sa lakas ng sampal. Tiningnan niya ang eksena, si Kisap na humihingal sa galit, si Sinag na umiyak ng tahimik, at si Liwayway na nakatingin sa kapatid na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Puri sa malamig na tono. Tinuruan ko lang po ng leksyon yang kapatid niya, Mama. Sumbong ni Kisap. Ang bastos ng bibig. Inaasahan ni Liwayway na kahit konting habag, kahit konting pag-aawat man lang mula sa kanyang biyenan. Pero ang mga salitang lumabas sa bibig ni Puri ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang paggalang niya para dito. Dapat lang sa kanya yan. Walang emosyong sabi ni Puri habang inaayos ang kanyang duster. Para matuto siyang lumugar. Iyon na yon. Iyon na ang huling patak. Dahan-dahang itinaas ni Liwayway ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na dati laging puno ng lungkot at pagpapasensya, ngayon ay nag-aalab sa apoy. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nanginginig, ngayon ay nakakuyom ng mahigpit. Humarap siya sa mag-inang Salcedo. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit puno ng lason at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Lumugar? Ulit niya. Sino ang dapat matutong lumugar dito? Bawat salita niya ay tila isang dagok. 5 taon. 5 taon akong nagtiis. 5 taon akong nagbingi-bingihan. 5 taon kong tiniis ang mga pang-aalipusta ninyo sa pag-asa na balang araw. Matatanggap ninyo ako. Pero mali ako. Tinuro niya ang pinto. Ang kanyang daliri ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa sukdulang galit. Ang kapatid ko, walang ginawang masama sa inyo. At sa loob ng pamamahay ko, walang sinumang mananakit sa kanya. Ang kanyang boses ay umakyat sa isang sigaw na puno ng sakit at kapangyarihan. Kaya ngayon, labas. Sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Danagkampo, ang sigaw ni Liwayway ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang deklarasyon ng digmaang matagal na niyang iniiwasan. Si Puri at Kisap ay natigilan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang babaeng dati parang anino lamang sa bahay, na kahit kailan ay hindi tumututol. Ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan na parang isang liyong nagsusukol para protektahan ang kanyang supling. Anong sinabi mo? Unang nakabawi si Puri. Ang kanyang boses ay may halong gulat at pagkasuklam. Pinapalayas mo kami sa sariling pamamahay ng anak ko? Hindi ito pamamahay ng anak ninyo, ganting sigaw ni Liwayway. Pamamahay ko rin ito. At sa pamamahay ko, hindi ko papayagan ang ganitong klaseng pambabastos. Nagsimulang mag-umpake ng drama si Kisap. Humagulgol siya at yumakap sa kanyang ina. Mama, ang sama-sama niya. Pinalalayas niya tayo, Mama. Ito ang eksenang naabutan ni Hangin pagpasok niya ng pinto. Ang kanyang ina at kapatid ay umiiyak sa isang sulok habang ang kanyang asawa ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang dibdib ay umaalon sa tindi ng galit. At sa likod nito ay ang kanyang hipag na si Sinag na hawak-hawak ang namumulang pisngi. Ang bahay na dati may peke ngunit buong katahimikan, ngayon ay puno ng tensyon na halos hinihiwa ang Hangin. Anong nangyayari dito? Tanong ni Hangin. Ang kanyang boses ay pagod at nalilito.
Agad siyang sinalubong ng kanyang ina at kapatid na tila mga aktor sa isang matinding dula. "Hangin anak!" Humagulgol si Puri habang mahigpit na nakakapit sa braso nito. "Ang asawa mo, pinalalayas kami. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, ganito lang ang isusukli niya." "Kuya, sinampal niya ako." Pagsisinungaling ni Kisap habang itinuturo si Liwayway. Kahit na malinaw na si Sinag ang may marka sa pisngi. "Nagtanong lang ako ng maayos. Bigla na lang niya akong sinaktan." Binalingan ni Hangin si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan, ngunit meron na itong bahid ng akusasyon. "Liway, totoo ba to?" Bago pa man makapagsalita si Liwayway, si Sinag ang sumagot. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Hindi totoo yan, Kuya Hangin. Si Ate Kisap ang nanampal sa akin." Tumingin si Hangin mula kay Sinag patungo sa pulang marka sa pisngi nito at pagkatapos ay sa kanyang kapatid na patuloy sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Ngunit ang pagkalitong yon ay hindi nagtagal. Huminga ng malalim si Liwayway. Sinubukan niyang ipaliwanag ang lahat sa pinakamahinahong paraan na kanyang makakaya. "Hangin, sinampal ni Kisap si Sinag dahil lang sa isang supot ng putuseko. At ang mama mo, kinonsinti pa niya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tiisin na pati ang pamilya ko, babastusin nila sa loob mismo ng pamamahay natin." Ang bawat salita ni Liwayway ay puno ng katwiran at sakit. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila hangin lamang na dumaan sa tainga ni Hangin. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang ina na ngayon ay humihikbi at mukhang kaawa-awa. Ang imahe ng isang ina na inaapi ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Kahit naliway, nagsimulang mga twiran si Hangin. Ang kanyang boses ay nagpapakita kung kaninong panig siya. "Hindi mo pa rin dapat sila sinigawan at pinalayas. Sila pa rin ang nanay at kapatid ko. Hindi mo ba sila kayang pagpasensyahan man lang?" "Pagpasensyahan?" Tumawa si Liwayway ng walang saya. Isang tawa na puno ng pait at pagkabigo. "Hangin, 5 taon na akong nagpapasensya. Kailan mo ba ako kakampihan? Kailan mo ba ako ipagtatanggol? Hindi ito tungkol sa pagkampi, Liway. Tungkol ito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamilya." Sigaw pabalik ni Hangin. At doon, naintindihan ni Liwayway ang lahat. Ang kapayapaan para kay Hangin ay ang kanyang pananahimik. Ang kapayapaan ay ang kanyang pagtitiis. Ang kapayapaan ay ang pagpayag niyang yurakan ang kanyang pagkatao para lamang walang gulo. Kung ganoon, mahinang sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay basag na. Kung ang kapayapaan na gusto mo ay nangangahulugang kailangan kong hayaan silang saktan ang mga mahal ko sa buhay. Kung ang pagiging asawa mo ay nangangahulugang kailangan kong talikuran ang sarili kong kapatid. Kung ganoon, Hangin, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Nagulat si Hangin sa sinabi niya, ngunit sa halip na suyuin siya, ang kanyang mukha ay tumigas. "Kung iyan ang gusto mo," malamig niyang sabi. Tinalikuran niya si Liwayway at nagsimulang tulungan si Puri at Kisap sa kanilang mga gamit. Kumuha siya ng maleta. Ngunit hindi lang damit ng kanyang ina at kapatid ang inilagay niya. Binuksan din niya ang sarili nilang aparador at nagsimulang mag-impake ng sarili niyang mga damit. Napanood ni Liwayway ang bawat kilos ng kanyang asawa. Ang bawat tupi ng damit ay tila isang pagtupi rin sa kanilang mga pangarap. Ang bawat pagsip ng bag ay tila pagsara sa kabanata ng kanilang pagsasama. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Liwayway, kahit alam na niya ang sagot. "Hindi ko sila pwedeng pabayaan," sabi ni Hangin. Hindi man lang tumitingin sa kanya. "Sasama ako sa kanila." Iyon na ang huling salita. Walang mag-usap tayo, walang bigyan mo ako ng panahon,
walang patawarin mo ako. Ang kanyang desisyon ay pinal. Ang dugo ay mas matimbang kaysa sa panunumpa sa altar. Dinala ni Hangin ang mga maleta palabas ng kwarto. Hinawakan niya sa braso ang kanyang ina at kapatid. Sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Liwayway, ngunit ang kanyang mga mata ay blangko, walang emosyon. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad palabas ng pinto. Hindi siya lumingon. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng sala kasama ang kanyang kapatid. Ang sigaw, ang galit, ang tapang, lahat ay nawala. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas masakit pa kaysa sa lahat ng salitang narinig niya. Dahan-dahan, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaluhod siya sa sahig at doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay na ngayon ay maluwag na, ngunit masikip sa pakiramdam ng pag-iisa at pagkawasak. Ang bahay na pinangarap niyang maging isang tahanan ay naging isang malamig na libingan ng kanilang pag-ibig. Ang katahimikan, iyon ang unang napansin ni Liwayway sa mga sumunod na araw. Ang bahay na dati maingay dahil sa walang katapusang reklamo ni Puri at sa malakas na tawa ni Kisap ay isa na ngayong malungkot na espasyo. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng alaala ng mga huling salita, ng pagtalikod, ng isang pintong isinara, ng walang balak bumalik. Si Sinag ay nanatili sa kanyang tabi, nagsisilbing kanyang anino at lakas. Hindi siya nito iniiwan. Siya ang nagluluto, nag-ayos ng bahay, at pilit na gumagawa ng kwento para lang pagaanin ang loob ng kanyang ate. Ngunit kahit anong gawin ni Sinag, ang mga mata ni Liwayway ay nananatiling blangko, nakatanaw sa kawalan. Ang sakit ng pag-abandona ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Isang hapon, habang nagtitiklop sila ng damit, tumunog ang cellphone ni Liwayway. Isang mensahe mula sa kanyang matalik na kaibigan. Liway, okay ka lang? Nakita mo na ba to? Kasunod ng mensahe ay isang link sa Facebook. Nagtaka si Liwayway. Binuksan niya ang link at ang kanyang mundo ay muling gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ito ay isang post mula sa Facebook account ni Kisap. Ang litrato ay nagpapakita kay Puri na nakahandusay sa isang sofa, mukhang nanghihina at may hawak na bimpo sa kanyang noo. Ang kanyang itsura ay kaawa-awa. Tila isang biktimang walang kalaban-laban. Ngunit ang mas masakit ay ang caption na nakasulat sa ilalim nito. Ganito ang sinapit ng kawawa kong ina matapos naming palayasin na parang aso mula sa sarili naming pamamahay. Ang hirap pala kapag ang taong tinulungan mong makaahon sa hirap ay siya pa ang tatalikod sa'yo. Ang asawa ng kuya ko na dati simple lang ang buhay sa probinsya ay biglang lumaki ang ulo dahil lang sa kaunting pera at material na bagay na gawa niyang talikuran ang pamilyang kumupkop sa kanya. Ipagdasal niyo na lang po ang aking ina. Walang utang na loob, pera. Lang ang habol. Nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Hindi niya makapaniwala sa kanyang nababasa. Ang kasinungalingan, ang kabaligtaran ng lahat. Paano nila nagawa ito? Nag-scroll siya pababa at nakita ang comment section. Daan-daan. Grabe naman yung asawa ng kuya mo. Gold digger. Karmahin sana yung babaeng yan. Nakakaawa si nanay. Itulfo nyo na yan. Kaya ayokong kumuha ng asawang probinsyana mga mukhang pera. Ang bawat comment ay parang maliliit na batong ipinupukol sa kanya. Ang mga salita mula sa mga taong hindi niya kilala. Mga taong walang alam sa 5 taon niyang pagtitiis ay humuhusga sa kanya ng walang awa. Nanginginig niyang ibinaba ang cellphone.
Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi sa galit, kundi sa matinding hiya. Ate, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Sinag. Walang salitang ipinakita ni Liwayway ang post. Kinuha ito ni Sinag at binasa. Ang mukha ng kanyang kapatid ay unti-unting napuno ng galit. Ang kakapal ng mukha nila, bulalas ni Sinag. Mga sinungaling. Sila ang nanakit, sila pa ang may ganang magpaawa. Ngunit si Liwayway ay hindi na makapagsalita. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakaparalisang kahihiyan. Kinabukasan, naubusan sila ng sibuyas. Pinilit siya ni Sinag na manatili sa bahay, na ito na lang ang lalabas. Ngunit tumanggi si Liwayway. Kailangan niyang harapin ang mundo. Kailangan niyang patunayan sa sarili na hindi siya apektado. Ngunit nagkamali siya. Pagpasok pa lang niya sa maliit na palengke ng kanilang baryo, naramdaman na niya agad ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga dating palakaibigang tindera na bumabati sa kanya ay bigla na lang umiwas ng tingin. Narinig niya ang mga bulungan habang siya'y dumadaan. Yan daw yung asawang nagpalayas sa biyenan. Grabe, no, mukha pa namang mabait. Sabi sa Facebook, inagaw daw lahat ng pera ng asawa. Ang bawat bulong ay parang sampal. Ang bawat titig ay parang isang paghusga. Pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng lahat. Nagmamadali niyang binili ang kanyang kailangan. Sa kanyang pagmamadali, nabitawan niya ang supot ng sibuyas at gumulong ang mga ito sa sahig. Walang tumulong sa kanya. Pinanood lang siya ng mga tao habang isa-isa niyang pinupulot ang mga ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa hiya. Tumakbo siya pauwi. Dala-dala hindi lang ang kanyang pinamili, kundi pati ang bigat ng kahihiyan. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto at doon humagulgol. Kasalanan ko to, Sinag, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Sana hindi ka na lang dumalaw. Sana tiniis ko na lang. E di sana, hindi ka nadamay. Hindi tayo napapahiya ng ganito. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang kapatid. Huwag mong sabihin yan, ate. Wala kang kasalanan. Ang tama ay tama. Pero sa puso ni Liwayway, pakiramdam niya ay talunan siya sa lahat ng anggulo. Wala na siyang asawa, sira ang kanyang pangalan, at siya ang dahilan ng sakit na nararamdaman ng kanyang kapatid. Habang magkayakap sila, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Good afternoon, sabi ng isang formal na boses sa kabilang linya. Am I speaking with Mrs. Liwayway Alcantara Salcedo? Ang paggamit sa kanyang buong pangalan bilang may asawa ay tila isang malupit na biro. Yes, speaking, sagot niya. Ma'am, this is from BDO Unibank. We're calling regarding your outstanding balance on your supplementary credit card ending in 4567. Mayroon po kayong malaking utang na kailangan na pong bayaran. Natigilan si Liwayway. Supplementary credit card? Wala akong supplementary card. It's under your name po, ma'am. Issued to a certain Miss Kisap Salcedo. Ang mga salitang supplementary credit card at Kisap Salcedo ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang sirang plaka. Pagkatapos ng tawag mula sa bangko, naupo siya sa sahig, tulala. Ang kahihiyan na dala ng tsismis ay napalitan ng isang bagong damdamin, isang malamig at matalim na pagdududa. Hindi ko alam to, Sinag. Halos pabulong niyang sabi. Wala akong in-apply na card para kay Kisap. Wala akong pinirmahan. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang muka ay seryoso. Ate, hindi kaya si Kuya Hangin ang kumuha? Ang ideya ay tila isang sampal. Si Hangin, ang kanyang asawa. Posible ba? Posible bang sa likod ng kanyang mga pakiusap na magtiis ay may mga bagay siyang ginagawa ng patago? Dati, iwinawaksin niya agad ang ganitong mga pag-iisip. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pag-abandona,
Pagkatapos ng mga kasinungalingan sa social media, ang tiwala niya ay tila isang basag na salamin na imposibleng mabuo. Kinabukasan, mayroong bagong determinasyon sa mga mata ni Liwayway. Hindi na ito ang babaeng blangko ang tingin. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nabalutan na ito ng isang manipis na layer ng pangangailangang malaman ang katotohanan. Samahan mo ako sa bangko, Sinag. Sabi niya, kailangan kong malaman ang lahat. Sa bangko, ang bawat hakbang ni Liwayway papasok ay mabigat. Pakiramdam niya ay isa siyang imbestigador na naghahanap ng ebidensya sa isang krimen, ang krimen ng pagtataksil sa kanyang tiwala. Kinausap niya ang bank manager. Ipinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa supplementary card. According to our records, ma'am, sabi ng manager habang tinitingnan ang computer, the application was processed online and was approved based on the primary card holder's consent. Pero wala akong natanggap na tawag o email para sa consent, giit ni Liwayway. Nang ipakita sa kanya ang kopya ng application form, nanlaki ang kanyang mga mata. Nandoon ang digital signature niya, isang pirma na mukhang sa kanya, ngunit hindi siya ang gumawa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Napakadaling pekein, napakadaling gawin ng taong may access sa lahat ng impormasyon niya. Habang nandoon na rin, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Maaari ko bang makita ang statement ng joint savings account namin ni Hangin? Yung pinagsasalok namin para sa kinabukasan. Habang iniimprenta ng teller ang mga dokumento, kinakabahan si Liwayway. Ang account na yon ang kanilang pangarap. Nandoon ang lahat ng ipon niya mula sa kanyang maliit na online na negosyo at ang parte ng sahod ni Hangin na napagkasunduan nilang itabi para sa pagpapatayo ng sarili nilang bahay sa probinsya, malayo sa gulo. Inabot sa kanya ng teller ang isang makapal na pligo ng papel. Umupo sila ni Sinag sa isang tabi. Dahan-dahan, sinuri ni Liwayway ang bawat linya, bawat numero, bawat transaction. Ang unang mga pahina ay pamilyar. Mga deposito, maliliit na withdrawal para sa mga emergency. Ngunit nang marating niya ang statement mula 3 buwan na ang nakalipas, isang numero ang halos lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Withdrawal? PHP 250,000 tuman mo. 250,000 piso. Halos kalahati ng kanilang kabuuang ipon. Nawala sa isang iglap. Ano to? Nanginginig niyang tanong habang itinuturo ang numero kay Sinag. Hindi ako ang nag-withdraw nito. Natatandaan niya ang panahong iyon. Nagpaalam si Hangin na mayroon daw itong investment opportunity kasama ang isang katrabaho, isang negosyo na siguradong kikita. Nagtiwala siya. Ibinigay niya ang kanyang buong tiwala. Pinirmahan niya ang withdrawal slip na inabot nito sa kanya nang hindi na nagtatanong pa. Sabi niya, para sa investment. Bulong ni Liwayway sa sarili, habang ang katotohanan ay dahan-dahang gumuguhit na parang lason sa kanyang isipan. Ang pagdududa niya ay tila isang malaking palaisipan na unti-unting nabubuo. Ang supplementary card, ang pekeng pirma, ang malaking withdrawal, ang investment na hindi na muling nabanggit. Sinubukan niyang tawagan si Hangin. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipindot ang numero nito. Kailangan niya ng paliwanag. Kailangan niyang marinig mula mismo dito na nagkakamali lang siya. Nagring ito ng ilang beses bago sa wakas ay sinagot. Hello! Boses ni Hangin, tila naiistorbo. Hangin! Simula ni Liwayway, sinisikap na patatagin ang kanyang boses. Tumawag ako para itanong yung tungkol sa joint account natin. May malaking withdrawal 3 buwan na ang nakalipas. Para saan yun? Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Liway, di ba nasabi ko na sa'yo? Para yun sa investment. Huwag kang mag-alala. Babalik din yun. Anong klaseng investment, Hangin? Saan? Pwede ko bang makita ang mga papeles?
Nasa opisina. Saka abala ako ngayon, Liway. Pwede bang saka na lang natin to pag-usapan? Ang boses niya ay puno ng pagkainip. Tila si Liwayway pa ang nakakaabala. At pagkatapos, ibinaba na niya ang tawag. Click! Nakatitig lang si Liwayway sa kanyang telepono. Ang mabilis na pag-iwas, ang kakulangan ng detalye, ang pagkainip. Lahat ay nagsasabing may itinatago ito. Habang pauwi, blanko ang isip ni Liwayway. Hinahalungkat niya ang kanyang bag para hanapin ang susi ng bahay ng may isang piraso ng papel na nahulog mula sa isang lumang wallet ni Hangin na naiwan sa drawer. Isang resibo. Kinuha niya ito. Resibo ito mula sa isang mamahaling butik, sa isang kilalang mall. Ang petsa. Eksaktong araw kung kailan na-withdraw ang 250,000 piso. Ang pangalan ng item na nakalista, isang Celestine Signature Handbag. Ang pangalan ng customer na nakasulat sa resibo, Kisap Salcedo. Ang resibo, ang petsa, ang pangalan. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay-ugnay. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang imahe ng kanyang asawa na nakangiting nagsasabing, "Magtiwala ka lang sa akin, Liway." Ang resibo ay tila isang piraso ng yelo sa nanginginig na kamay ni Liwayway. Ngunit ang lamig nito ay hindi kayang palamigin ng apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi na lamang galit. Ito ay pagkasuklam. Pagkasuklam sa lalim ng panlolokong kanyang natuklasan. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang camera, at kinuhanan ng litrato ang resibo, tinitiyak na malinaw ang bawat detalye. Ang pangalan ng butik, ang pangalan ni Kisap, ang petsa, at ang nakakayanig na presyo ng isang handbag. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan. Ipinadala niya ang litrato kay Hangin sa pamamagitan ng chat. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak. Ano ito, Hangin? Nakita niya ang 3 tuldok na lumitaw at nawala. Senyales na nagtatype si Hangin. Naghintay siya. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang reply nito. Resibo lang yan, Liway. Baka kung saan mo lang napulot. Ang pagsisinungaling. Ang walang kahihiyang pagkakaila. Iyon na ang huling hudyat. Hindi na pwede to. Bulong ni Liwayway sa sarili. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. Sa tabi niya, tahimik na nakamasid si Sinag, ang mga matay puno ng pag-aalala. Sa pangalawang ring, sinagot ito ni Hangin. Liway, sinabi ko nang abala ako. Huwag mo akong gagawing tanga, Hangin. Putol ni Liwayway at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at mga panganib. Alam kong nakita mo ang resibo. Ang petsa sa resibong ito ay kaparehong-kapareho ng araw na nag-withdraw ka ng 250,000 sa joint account natin. Natahimik ang kabilang linya. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa kaysa sa isang pag-amin. Ang pera ba nating pinag-ipunan? Ang pangarap nating magtayo ng bahay? Ipinambili mo ba yun ng bag para kay Kisap? Tanong ni Liwayway. Bawat salita ay tila isang patak ng asido na pumapatak sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Hangin. Isang tunog ng pagsuko. Liway, makinig ka. Hindi, Hangin. Ikaw ang makinig. Sigaw ni Liwayway. At sa wakas, bumigay na ang lahat ng emosyong kanyang pinipigilan. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. 5 taon mo akong pinakiusapan na magtiis. Tiniis ko ang nanay mo na parang dumi kung ituring ako. Tiniis ko ang kapatid mo na ginawang extension ng aparador niya, ang mga gamit ko. Tiniis ko ang lahat ng yan dahil mahal kita. Dahil nagtiwala ako sa'yo. Akala ko, kakampi kita. Akala ko, 2 tayong lumalaban para sa pamilyang to. Tumulo ang kanyang mga luha,
Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng matinding galit. Pero habang nagtitiis ako, anong ginagawa mo sa likod ko? Ninanakawan mo ako? Ninanakawan mo ang sarili nating pangarap para lang sa luho ng kapatid mo? At ang supplementary card? Kinuha mo rin yun para sa kanya, di ba? Pineke mo ang pirma ko. Muling natahimik si Hangin. At sa kanyang katahimikan, alam na ni Liwayway ang lahat ng sagot. Liway, patawarin mo ako. Sa wakas ay sabi nito, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagkakasala. Hindi ko sinasadya. Si Mama. Nagmakaawa siya sa akin. Kailangan daw ni Kisap yun para sa bago niyang trabaho. Para daw magmukha siyang presentable. Sabi ni Mama, hihiram lang daw muna sila. Babayaran din daw agad. Hihiram? Tumawa si Liwayway. Isang tawang puno ng pait. Hangin, 3 buwan na ang nakalipas. At kailan ninyo binalak sabihin sa akin? Kapag naubos na ang lahat ng pera natin. Kapag baon na tayo sa utang. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Pag-amin ni Hangin, ang boses ay basag. Ayokong mag-away tayo. Ayokong magulo ang pamilya. At sa mga salitang iyon, isang malamig at nakakakilabot na katotohanan ang tumama kay Liwayway. Mas matindi pa sa pagnanakaw. Mas masakit pa sa pagsisinungaling. Hindi siya pinrotektahan ni Hangin mula sa pamilya nito. Pinoprotektahan ni Hangin ang pamilya nito mula sa kanya. Siya ang kalaban. Siya ang panganib sa kapayapaan ng pamilya Salcedo. Ang kanyang pagtitiis ay hindi isang sakripisyo. Ito ay isang kasangkapan para manatili siyang tahimik habang pinagsasamantalahan siya. Ang galing! Bulong ni Liwayway habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak niya ay tumigil. Ang naramdaman niya ay hindi na sakit. Ito ay isang malawak na kawalan. Isang malalim na hukay kung saan dating nakatayo ang pag-ibig niya para sa lalaking ito. Ang galing ninyong tatlo. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Ang Liwayway na umiibig kay Hangin, ang babaeng nagtitiis, umaasa at nagtitiwala ay namatay sa tawag na yon. Ang natira na lamang ay isang babaeng ginising ng pinakamasakit na katotohanan. Tapos na tayo, Hangin, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pero itong ginawa ninyo sa akin, lalo na ang pera, hindi pa to tapos. Bago pa man makasagot si Hangin, ibinaba na niya ang tawag. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa. Tumingin siya kay Sinag. Ngumiti siya. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nakakatakot. Tama ka, Sinag, sabi niya. Mga magnanakaw sila. At sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang sampal. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya, hindi lang ang pera, kundi ang kanyang dignidad. Pagkatapos ng tawag, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa bahay. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pag-iisa. Ito ay ang katahimikan ng kamatayan. Ang kamatayan ng pag-ibig, ng tiwala, at ng lahat ng pangarap na binuo ni Liwayway sa loob ng 5 taon. Ang ngiting nakapaskil sa kanyang mukha habang kausap si Sinag kanina ay dahan-dahang naglaho. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong titig. Ang adrenaline ng galit na dumaloy sa kanyang mga ugat ay biglang nawala. At ang naiwan ay isang nakakapanghina at nakakaparalisang pagod. Ate, mahinang tawag ni Sinag, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Liwayway. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan at nagsimulang maglakad sa loob ng bahay na tila isang multo. Bawat bagay na kanyang makita ay isang paalala ng isang kasinungalingan. Ang sofa sa sala. Dito sila madalas umupo ni Hangin habang nanonood ng TV. Ang ulo niya
ay nakasandal sa balikat nito. Ngayon, nakikita niya ito bilang lugar kung saan binalak ni Hangin ang pagkuha ng pera nila habang siya ay mahimbing na natutulog sa tabi niya. Ang hapagkainan. Dito niya pinagsisilbihan ang buong pamilya, Salcedo, umaasang sa bawat subo nila ay mararamdaman niya na kabilang siya. Ngayon, isa na lang itong mesa kung saan siya pinagtatawanan at pinag-uusapan ng patalikod. Pumasok siya sa kanilang kwarto. Ang kama kung saan sila nangako ng walang hanggan sa isa't isa ay tila isang malamig na puntod. Ang mga damit ni Hangin na naiwan pa sa aparador ay mga relikya ng isang taong hindi naman pala niya talaga kilala. May nakita siyang isang picture frame sa ibabaw ng side table, ang kanilang wedding picture. Ang masayang ngiti nilang dalawa ay tila isang pangungutya. Ang lalaking nangako sa harap ng Diyos na poprotektahan siya ay ang siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Kinuha niya ang picture frame, tinitigan niya ito ng matagal. Hindi siya umiyak, wala nang luhang gustong lumabas. Ang nararamdaman niya ay mas malalim pa sa sakit. Ito ay isang kawalan, isang malawak na kawalan sa kanyang dibdib na para bang may malaking piraso ng kanyang pagkatao ang biglaang tinanggal. Sino siya ngayon? Hindi na siya asawa. Ang pangalan niyang Salcedo ay isang peklat na lamang. Hindi siya manugang. Isa siyang kaaway na pinalayas ang pamilya ng kanyang asawa. Sa mata ng mga kapitbahay, isa siyang masamang babae, isang manggagamit. Ang lahat ng pagkakakilanlan niya ay nakatali sa kanyang pagiging asawa ni Hangin. At ngayong wala na yon, sino na si Liwayway Alcantara? Lumabas siya ng kwarto at umupo sa sahig sa pinakamadilim na sulok ng sala. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Isang maliit na bola ng pagdurusa sa gitna ng isang bahay na puno ng mga basag na pangako. Binuksan niya muli ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang Facebook post ni Kisap. Binasa niya ulit ang mga masasakit na komento. Dati, nasasaktan siya. Ngayon, wala na siyang maramdaman. Manhid na siya. Ang mga salita ng mga estranghero ay wala nang bigat kumpara sa bigat ng pagtataksil na kanyang natuklasan. Lahat sila ay tama. Isa siyang talunan, isa siyang tanga na nagtiis ng matagal. Ate, kumain ka na, sabi ni Sinag, nag-aalok ng isang plato ng kanin at ulam. Kanina ka pa walang laman ng tiyan. Umiling lang si Liwayway. Wala akong gana. Ate, kailangan mong maging malakas. Pakiusap ni Sinag. Ang mga mata ay nagsusumamo. Tumingin si Liwayway sa kanyang kapatid. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili niyang sakit sa mga mata nito. Dinamay niya si Sinag. Ang kapatid niyang walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya ay nasampal, napahiya, at ngayon ay nag-aalaga sa kanya. Dahil sa kanya. Dahil sa maling desisyon niyang magmahal ng isang duwag. Patawarin mo ako, Sinag, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay basag. Dahil sa akin, nadamay ka pa. Umupo si Sinag sa tabi niya sa sahig at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan to, ate. Ngunit sa isipan ni Liwayway, kasalanan niya ang lahat. Ang pagpili niya kay Hangin. Ang pagpayag niyang tumira kasama ang pamilya nito. Ang pananahimik niya sa loob ng 5 taon. Dumilim na sa labas. Ngunit hindi nila binuksan ang ilaw. Hinayaan nilang lamunin ng dilim ang buong bahay. Sa gitna ng kadilimang yon, si Liwayway ay parang isang kandilang naubusan ng mitya. Nawalan ng pag-asa, nawalan ng direksyon, nawalan ng sarili. Naramdaman niya na ito na ang dulo. Paano siya babangon? Paano niya haharapin ang bukas kung ang lahat ng pinaniwalaan niya kahapon ay isang malaking kasinungalingan? Ang pag-ibig, ang pamilya, ang pangarap, lahat ay abo na lamang. Itinukod niya ang kanyang ulo sa kanyang mga tuhod. Sa gitna ng katahimikan at dilim,
Isang tanong ang paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Para saan pa? At sa sandaling iyon, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, sa gabing iyon ng kawalan, isang maliit na tinig ang nagsalita mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi ito ang boses ng asawa o ng manugang. Ito ay boses niya. Boses ni Liwayway. Mali sila. Bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig. Tumingin siya kay Sinag na nanatili sa kanyang tabi. Mali sila, Sinag. Ano ang sabi mo, ate? Inangat ni Liwayway ang kanyang ulo. Sa gitna ng dilim, mayroong isang kislap na nagsimulang bumalik sa kanyang mga mata. Isang kislap ng paglaban. Mali ako. Ulit niya, mas malakas na ngayon. Mali ako nang inisip kong ang pananahimik ko ang magbibigay ng kapayapaan. Ang pananahimik ko, iyon pala ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Kinabukasan, ibang Liwayway ang gumising. Hindi na ang Liwayway na may blangkong mga mata o ang Liwayway na nilalamon ng kawalan. Ang gumising ay isang babaeng may bagong liwanag sa kanyang mukha. Isang liwanag na hindi mainit at malambing, kundi matalas at nakakasilaw. Ang gabi ng kadiliman ay nagsilbing sinapupunan para sa pagsilang ng kanyang tapang. Bumangon siya mula sa kama, hindi na nag-aksaya ng panahon sa pag-iisip sa nakaraan. Dumiretso siya sa kusina, naghanda ng kape para sa kanilang dalawa ni Sinag, at umupo sa hapagkainan na may bagong aura. Ate, ayos ka na? Maingat na tanong ni Sinag habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Tumingin si Liwayway sa kanya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito ang dating matamis niyang nangiti. Ito ay isang ngangiting may talim. Mas maayos pa kaysa kahapon, sagot niya. Sinag, kailangan ko ng tulong mo. Doon nagsimula ang lahat. Ang kanilang tahanan, na dati isang bilangguan ng kalungkutan, ay naging kanilang war room. Ang hapagkainan, na dati saksi sa mga pang-aalipusta, ay naging mesa ng kanilang mga plano. Kailangan nating kolektahin ang lahat, sabi ni Liwayway habang kinukuha ang isang notebook at ballpen. Lahat ng ebidensya. Una nilang pinuntahan ang lumang wallet ni Hangin. Nandoon pa ang resibo ng mamahaling bag. Itinabi ito ni Liwayway sa isang malinis na envelope na parabang isa itong sagradong dokumento. Sunod, kinuha niya ang lahat ng bank statements na naitago niya sa mga nakaraang taon. Binilugan niya ng pulang tinta ang bawat kahina-hinalang withdrawal, ang bawat malaking gastos na hindi maipaliwanag. Inilista niya ang mga petsa, ang mga halaga. Ang notebook ay unti-unting napuno ng mga numero na sumisigaw ng katotohanan ng panloloko. Yung credit card statement, ate, paalala ni Sinag. Nag-log-in si Liwayway sa online banking. Pinrint nila ang statement ng supplementary card ni Kisap. Ang listahan ng mga gastos ay nakakahilo. Mga mamahaling restaurant, mga damit, mula sa mga sikat na butik, mga gadget. Ang bawat item ay isang patunay ng walang awang paglustay sa perang pinaghirapan ni Liwayway. Ang kakapal talaga. Nanggigigil na sabi ni Sinag. Hindi pa tayo tapos. Kalmadong sagot ni Liwayway. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Binalikan niya ang kanilang mga lumang pag-uusap ni Hangin. Hinanap niya ang mga text message kung saan ito nagsisinungaling tungkol sa investment. Kinuha niya ang screenshots ng lahat ng yon. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Liwayway ang isang bagay sa kanyang phone settings, isang voice recording app na hindi niya alam na mayroon pala siya. At naalala niya, noong isang araw, bago ang tawag na yon kay Hangin, kinakalikot niya ang kanyang telepono. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, aksidente niyang napindot ang record button. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang app at nandoon nga. Isang audio file na may petsa at oras na tugmang-tugma sa huli nilang pag-uusap ni Hangin.
Ang tawag kung saan inamin nito ang lahat. Pinindot niya ang play, Liway. Patawarin mo ako. Si Mama. Nagmakaawa siya sa akin. Sabi ni Mama, hihiram lang daw muna sila. Ang boses ni Hangin, basag at puno ng pagkakasala, ay umalingaw sa silid. Ang kanyang pag-amin. Ang ebidensyang hindi matatawaran. Nagkatinginan sila ni Sinag. Ito na. Ito na ang sandata na kailangan nila. Sa gitna ng kanilang paghahanda, tumawag ang isang kaibigan ni Liwayway na isang paralegal. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa sampal hanggang sa natuklasang pandaraya. Liway, malakas ang laban mo, sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Huwag kang matakot. Document everything. That's your power. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng dagdag na lakas kay Liwayway. Hindi na siya nag-iisa. May katotohanan siyang tangan at may mga taong handang tumulong sa kanya. Pagkatapos nilang kolektahin ang lahat, ang resibo, ang bank statements, ang mga screenshot at ang audio recording, inilagay ni Liwayway ang lahat sa isang malaking folder. Tiningnan niya ang mga ito. Hindi na ito mga piraso ng papel lamang. Ito ang kanyang boses. Ito ang kanyang katarungan. Anong huling hakbang, ate? Tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Liwayway. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Hangin. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay kalmado. Hangin, kailangan nating mag-usap. Isang beses na lang. Dalhin mo ang nanay at kapatid mo dito sa bahay sa linggo. Oras na para tapusin natin ito ng harapan. Pinindot niya ang send. Wala pang isang minuto, nakita niya ang reply. Sige, sa linggo. Darating kami. Si Mama at Kisap sasama sila. Isinara ni Liwayway ang kanyang cellphone. Tumingin siya sa bintana kung saan ang araw ay nagsisimula ng bumaba. Ngunit para sa kanya, ang araw ay hindi lumulubog. Ito ay naghahanda para sa isang bagong pagsikat. Ang laban ay magsisimula pa lang. At sa pagkakataong ito, handa na siya. Dumating ang linggo. Ang hangin sa loob ng bahay sa Baryo Mahinahon ay mabigat at puno ng tensyon. Hindi ito ang tensyon ng takot, kundi ang tensyon bago ang isang malaking bagyo. Si Liwayway at Sinag ay tahimik na naghanda. Inayos nila ang sala. Sa gitna ng center table, inilagay ni Liwayway ang isang solong bagay, ang makapal na brown folder na naglalaman ng kanyang katotohanan. Eksaktong 3:00 ng hapon, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito ang pamilya Salcedo. Si Puri, na may postura pa ring nagmamataas. Si Kisap, na may mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi. At si Hangin, na nasa kanilang likuran, ang mukha ay hindi maipinta. Isang halo ng pagkakasala at pag-aalinlangan. Pumasok sila sa bahay na tila sila pa rin ang may-ari. O ano itong importanteng pag-uusap na sinasabi mo? Bungad agad ni Puri, hindi man lang bumati, habang inililibot ang kanyang mga matang mapanuri sa kabahayan. Sana lang hindi ito isa na namang drama mo. Maupo kayo, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. Ang lamig ng kanyang tono ay tila nagpababa ng temperatura sa buong silid. Umupo ang tatlo sa sofa, sa tapat ni Liwayway na nakaupo sa isang solong silya, na tila isang reynang haharap sa kanyang mga nasasakupan. Si Sinag ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na suporta. Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa. Simula ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa kanila. Pinatawag ko kayo dito para pag-usapan ang mga ninakaw ninyo sa akin. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Kisap. Ninakaw? Anong pinagsasasabi mo dyan? Baka nakakalimutan mo yung perang ginagastos mo
Galing din yan kay kuya. Hindi pinansin ni Liwayway ang kanyang hipag. Kinuha niya ang folder, binuksan ito, at inilabas ang unang piraso ng ebidensya, ang bank statement. Inilapag niya ito sa mesa sa kanilang harapan. 250,000 piso, sabi ni Liwayway habang itinuturo ang numerong may bilog na pula. Ito ang halagang nawala sa joint savings account namin ni Hangin. 3 buwan na ang nakalipas. Isang account na naglalaman din yun ng sarili kong pinaghirapan. Nakita ni Liwayway ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni Puri, ngunit mabilis niya itong naitago. Si Hangin naman ay napayuko, hindi makatingin ng diretso. Sunod na inilabas ni Liwayway ang resibo. Inilapag niya ito sa tabi ng bank statement. At heto ang pinuntahan ng pera, isang Celestine signature handbag na nakapangalan kay Kisap Salcedo. Ang petsa, eksaktong araw ng withdrawal. Ang mapanuyang ngiti ni Kisap ay biglang naglaho. Tumingin siya sa kanyang ina na para bang naghahanap ng isasagot. Puro kabintang! Sabat ni Puri, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Baka naman regalo yan ng kuya niya. May karapatan siyang bigyan ang kapatid niya. Regalo? Tanong mo ni Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung regalo ito, bakit kailangang sabihin sa akin ni Hangin na para sa investment ang pera? Bakit kailangang magsinungaling? Sunod niyang inilabas ang credit card statement ni Kisap. Ikininalat niya ito sa mesa na parang mga baraha sa isang laro ng poker. At heto pa, isang supplementary credit card na hindi ko alam na meron pala ako. Puno ng gastos para sa mga luho mo, Kisap. Ang tanong, paano ka nagkaroon nito kung hindi ako pumayag? Doon, nagsimulang mamutla si Kisap. Tumingin siya kay Hangin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. At para sa grand finale, kinuha ni Liwayway ang kanyang cellphone. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Pinindot niya lang ang play button. Ang boses ni Hangin, puno ng pagkakasala, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Liway, patawarin mo ako. Si Mama. Nagmakaawa siya sa akin. Sabi ni Mama, hihiram lang daw muna sila. Ang bawat salita ng pag-amin ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Puri at Kisap. Ang kanilang mga maskara ay tuluyang nalaglag. Ang pagmamataas ni Puri ay napalitan ng hindi maipintang gulat. Ang kayabangan ni Kisap ay naging purong takot. At si Hangin lalo lamang lumubog sa kanyang upuan na tila gusto na lang siyang lamunin ng lupa sa kahihiyan. Pagkatapos ng recording, isinara ni Liwayway ang folder. Tapos na ang kanyang presentasyon. Tinitigan niya silang tatlo. Ang inang mapagkunwari, ang anak na maluho, at ang lalaking duwag na nagtaksil sa kanya. Wala nang galit sa puso ni Liwayway. Ang naroon na lang ay awa. Awa sa kanilang mga kaluluwang binalot ng kasakiman at kasinungalingan. Ngayon, sabi ni Liwayway, ang kanyang boses ay matatag at pihina. May dalawa kayong pagpipilian. Tumingin siya sa kanila, isa-isa. Una, ibabalik ninyo sa akin ang lahat ng kinuha ninyo. Ang 250,000 piso at lahat ng ginastos sa credit card. Bibigyan ko kayo ng 1 linggo. Huminga siya ng malalim bago sabihin ang pangalawang opsyon. O pangalawa, lahat ng ebidensyang ito, ang mga dokumento, ang mga screenshot, at lalong-lalo na ang voice recording na ito, ay diretso kong ipapadala sa abogado ko at sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo, hindi lang dito sa baryo Mahinahon, kung anong klaseng tao talaga kayo. Ang ultimatum ay nakabitin sa hangin. Walang makapagsalita. Ang kapangyarihan sa silid na yon ay tuluyan ng lumipat. Ang dating anino ay siya na ngayong humahawak sa kanilang kapalaran. Ang ultimatum ni Liwayway ay nag-iwan sa pamilya Salcedo na walang magawa kundi ang lisanin ang bahay ng walang imik. Ang dating kayabangan at pagmamataas
ay napalitan ng isang desperadong katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking batong pumipitpit sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nalaman ni Liwayway mula sa mga usapan sa palengke na ngayon ay bumabaliktad na pabor sa kanya ang mga nangyayari sa kabilang panig. Nabalitaan niyang ibinebenta ni Kisap ang kanyang mga gamit. Ang Celestine signature handbag na naging simbolo ng kanyang kasakiman ay nakapost sa isang online selling platform sa mas mababang halaga. Ang kanyang mga mamahaling damit at sapatos ay isa-isang nawawala, ipinagbibili sa mga kaibigan at kakilala sa presyong palugi. Ang bawat bagay na ibinebenta niya ay isang piraso ng kanyang pride na pilit niyang nilulunok. Ang kanyang social media na dati puno ng mga post tungkol sa kanyang magarbong pamumuhay ay biglang natahimik. Si Puri naman, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay napilitang magpakumbaba. Nakita siya ng isang kapitbahay na nakikipag-usap sa telepono sa labas ng kanilang inuupahang apartment. Ang boses ay nagmamakaawa. Tumatawag ito sa mga kamag-anak sa probinsya, humihiram ng pera. Ang babaeng dati reyna ng kanyang munting kaharian ay isa na ngayong pulubing namamalimos ng tulong. Ang kanyang dangal ay unti-unting dinudurog ng bawat pagtanggi na kanyang natatanggap. Ang dating pagkakampihan ng mag-ina ay napalitan ng sisihan. Ang kanilang apartment na masikip at maliit ay naging isang arena ng kanilang mga away kung saan isinusumbat nila sa isa't isa ang kanilang mga pagkakamali. Sa ika-6 na araw, isang notification ang lumitaw sa cellphone ni Liwayway. Isang bank transfer, tiningnan niya ang halaga. Eksakto, walang labis, walang kulang. Ang pera na ninakaw sa kanya ay naibalik na. Tinitigan niya ang mga numero sa screen. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng tagumpay, ng saya. Ngunit wala. Ang naramdaman lang niya ay isang malalim at nakakapagpalayang kapaguran. Tapos na. Ang isang kabanata ng kanyang buhay ay opisyal nang nagsara. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ni Sinag ng hapunan, may kumatok sa pinto. Isang mahina at nag-aalangang katok. Nagkatinginan sila ni Sinag. Binuksan ni Liwayway ang pinto at bumungad sa kanya si Hangin. Mag-isa. Ang itsura nito ay malayong malayo sa lalaking huli niyang nakita. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng problema. Ang kanyang mga mata ay namumugto at may malalalim na eye bags. Ang kanyang buhok ay magulo. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob lamang ng 1 linggo. Liway, sabi nito, ang boses ay paos. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok siya ni Liwayway. Naupo ito sa sofa kung saan dati itong umupo kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, nag-iisa na lamang ito. Naibalik na namin ang pera, sabi ni Hangin. Hindi makatingin ng diretso. Lahat. Tumangulang si Liwayway. Liway, ako. Nagsimula siyang muli. Ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala akong kwentang asawa. Naging duwag ako. Natakot akong suwayin si Mama. Natakot akong magkaroon ng gulo. Sa sobrang takot ko, hindi ko na malaya na ikaw na pala ang nasasaktan ko ng paulit-ulit. Tumingala ito at sa wakas ay tumingin sa mga mata ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Ang buong akala ko, pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Pero ang totoo, sinisira ko pala ang totoong pamilya na dapat kong iningatan. Ikaw. Ang mga salita ay tama. Ito ang mga salitang hinintay ni Liwayway na marinig sa loob ng 5 taon. Ngunit habang pinapakinggan niya ang mga ito ngayon, wala na itong epekto. Ang mga ito ay parang ulan na bumubuhos sa isang tuyong ilog. Huli na ang lahat.
Ang lupa ay bitak-bitak na at hindi na kayang tumanggap pa ng tubig. Nagsisisi ako, Liway. Araw-araw, gabi-gabi. Patuloy ni Hangin, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Handa akong gawin ang lahat. Handa akong lumuhod. Handa akong iwan sila. Handa akong magsimula ulit. Tayong dalawa lang. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Lumapit si Hangin, akmang luluhod sa kanyang harapan. Ngunit pinigilan siya ni Liwayway. Hinawakan niya ito sa braso, hindi sa paraan ng pagtanggap, kundi sa paraan ng pagpapatigil. Tinitigan niya ang dating asawa at sa kanyang mga mata, wala ng galit o sakit. Ang naroon na lamang ay isang malungkot na pagtanggap. Hangin, mahinahon niyang sabi. Ang pag-ibig ko para sa iyo, hindi ito nawala dahil sa isang away lang. Namatay ito ng dahan-dahan sa bawat araw na pinili mong manahimik. Namatay ito sa bawat pagtitiis na hiningi mo sa akin. At tuluyan itong nalibing sa araw na nalaman kong kasabwat ka sa panloloko nila. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi na maayos ang basag na tiwala, Hangin. At hindi na rin mabubuhay ang patay na pag-ibig. Huminga siya ng malalim. Sana mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo. At sana, matutunan mong tumayo sa sarili mong mga paa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa braso nito, isang simbolikong pagbitaw. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Naiintindihan ni Hangin. Ang lahat ay tapos na. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Naglakad siya papunta sa pinto, bawat hakbang ay mabigat. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Paalam, Liwayway. Bulong niya. Paalam, Hangin. Sagot ni Liwayway. At isinara niya ang pinto. Ilang buwan ang lumipas. Ang bahay sa Baryo Mahinahon na naging saksi sa lahat ng sakit at pagtataksil ay naibenta na. Ang mga alaala, kapwa masaya at mapait, ay isinara ni Liwayway kasabay ng pagpihit niya sa susi sa huling pagkakataon at pag-iwan nito sa bagong may-ari. Ito ay isang simbolikong pagputol sa nakaraan, isang paglaya. Sa isang maliit ngunit masiglang bayan sa karatig probinsya, nagsimulang muli sina Liwayway at Sinag. Ang perang nakuha niya mula sa pagbenta ng bahay at ang perang naibalik sa kanya ay ginamit niyang puhunan. Hindi para sa isang malaking bahay o mamahaling gamit, kundi para sa isang pangarap na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Isang maliit na karinderya. Tinawag niya itong Bagong Liwayway Eatery. Ang lugar ay simple lamang. Ilang mga mesang gawa sa kawayan, mga upuang may makukulay na punda, at isang bukas na kusina kung saan amoy na amoy ang bango ng mga lutong bahay. Dito, ang bawat araw ay abala. Si Liwayway ang punong kusinera, habang si Sinag naman ang masayang namamahala sa mga customer. Ang kanilang mga tawanan ay pumupuno sa maliit na espasyo, isang musika na mas matamis pakinggan kaysa sa anumang katahimikan. Isang hapon, habang nagpupunas ng mesa si Liwayway, isang customer, isang matandang lalaki na regular nang kumakain doon, ang ngumiti sa kanya. Ineng, sabi ng matanda, alam mo ba kung bakit paborito ko ang sinigang mo? Ngumiti pabalik si Liwayway. Bakit po, tay? Dahil lasang tunay na tahanan, sagot nito. Lasang may pagmamahal. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liwayway. Doon sa Baryo Mahinahon, kahit gaano karaming pagkain ang iluto niya, hindi niya naramdaman na nagbibigay siya ng pakiramdam ng isang tahanan. Palagi siyang hinuhusgahan. Dito sa kanyang munting karinderya, ang kanyang pagluluto ay hindi lang pagkain. Ito ay isang yakap na kanyang inihahain sa bawat customer. Dito, sa wakas, nahanap niya ang kanyang halaga. Habang nagliligpit sila ni Sinag bago magsara,
Tumunog ang cellphone ni Liwayway. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Liway, kumusta ka na? Alam niya kung kanino galing iyon. Ang paraan ng pag-text, ang simpleng pangungumusta. Si Hangin. Huminto siya sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya ang mensahe. Noong unang mga linggo, ang ganitong text ay marahil magdudulot pa ng kirot o galit. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang screen, wala na siyang naramdaman. Walang galit, walang lungkot, walang panghihinayang. Ito ay isang mensahe na lamang mula sa isang estrangero, isang multo, mula sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Hindi na siya nag-abala pang mag-isip ng isasagot. Sa halip, dahan-dahan niyang pinindot ang delete button. At pagkatapos, blinok niya ang numero. Ganoon lang kadali. Ganoon lang kapayapa. Sino yon, ate? Tanong ni Sinag. Wala. Sagot ni Liwayway habang ipinagpapatuloy ang pagliligpit. Wala yon. Nang matapos silang magsara, tumayo si Liwayway sa labas ng kanyang karinderya. Palubog na ang araw at ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Ang hangin ay sariwa at ang mga tunog ng mga batang naglalaro sa kalye at mga kapitbahay na nag-uusap ay isang masayang himig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang hangin na kanyang nilanghap ay hindi na hangin ng pagtitiis. Ito ay hangin ng kalayaan. Idinilat niya ang kanyang mga mata at isang payapang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang nangiting ito ay hindi para sa sinuman, hindi para mapatunayan ang isang punto. Ito ay para sa kanya. Ang babaeng dating naniniwala na ang kanyang kaligayahan ay nakasalalay sa pag-ibig ng isang lalaki ay wala na. Ang babaeng nagtiis sa pang-aapi para sa kapayapaan ay naglaho na. Ang nakatayo ngayon sa harap ng bagong Liwayway Eatery ay isang bagong babae. Isang babaeng natagpuan ang kanyang lakas sa sarili niyang mga kamay, ang kanyang halaga sa sarili niyang pagkatao, at ang kanyang tahanan sa kapayapaang siya mismo ang lumikha. Hindi na niya kailangan pang maghintay ng pagsikat ng araw para makita ang liwanag. Siya na mismo ang sarili niyang liwayway. Dahil sa wakas, malaya na siya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakit, pagtataksil, ngunit higit sa lahat, isang kwento ng pagbangon at pag-asa. Ang kwento ni Liwayway ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pananahimik at pagtitiis sa harap ng pang-aabuso. Ang pagtatakda ng hangganan at ang pagprotekta sa sariling dignidad ay hindi kasakiman, kundi isang uri ng pagmamahal sa sarili. Minsan, kailangan nating bitawan ang mga pangarap na akala natin ay para sa atin, para bigyang daan ang isang mas maganda at mas tunay na kinabukasan na tayo mismo ang humubog. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway. Lubos po naming pinahahalagahan ang inyong oras at pakikinig. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? Nakarelate po ba kayo sa kanyang pinagdaanan? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig mula sa amin sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!